Magandang araw po mga kawangis ko. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin side. Sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran kater. Sa mga hindi pa dyan, please subscribe my channel and like my videos. Ngayon ang pag-uusapan natin tungkol kay BBM na pumunta na siya ng Tuba Benguet. Malayo-layo ito ha, ilang probinsya ito. Yung nagdaang araw, ang pinuntahan niya, twice siya pumunta ng Bulacan, di ba? Nadatnan niya doon pa ng mga ghost project, pero bilyon-bilyon na gastos o budget ang ginastos doon at na-submit na is completed pero walang nadatnan. Ngayon, pumunta na naman siya doon sa Tuba Benguet, nga pa rin siya. Kasama na ngayon si Mayor Magalong. Ito panoorin natin ang kanyang mga diskurso. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na. Dahil yung slope protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to parang walang ginawa. Sana hindi pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback natin from the mayor and from the other, the mayor of Tuba is also here. Oh. Mayor Clarita. Come join us. Halika, Mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Pang-lima na yata nating inspection ito. And it's always the same. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa unang-una, because napaka-notorious ng rock netting as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin.
Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have learned from the LGUs, puti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ko, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya't hindi mag-inspection sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever. Wala nang... O diba, mga kawangis ko, malinaw na malinaw sa sabaw. Wala siyang nadatnan doon. Pero ang tanong lang natin kasi mga kawangis ko, ilang probinsya na iniikot niya. Ang tanong kasi dyan, kailangan pa ba yung inspection dyan? Hindi ba pwedeng direct to the point na pailan niya na ng kaso kung meron siya pinangahawakan ng mga ebidensya regarding sa mga constructor sa flood control? Kasi kung ang nangyayari, lagi na lang siyang umiikot at walang napaparusahan. O sino mananagot? Baka sa katagalan ng ganitong drama ay malusaw lang yung flood control. Yung parang tubig na lusaw. Na walang flood control. Kasi nga, lagi nilang flood control, pero wala naman kasi naipapel na kaso. Kung anong mangyayari kung lagi nilang tayong ngangawa ng ngangawa, tapos wala naman napaparusahan ng mga constructor. Di ba? Dapat pailan nila, bilang isang presidente, dapat humingi na siya sa mga advisor niya kung paano mapapilan ng kaso. Kasi kung ganitong mangyayari, kung wala ring mapapala, dahil unang-una, 260 million pesos ang ginastos tapos walang anga pa rin. Dapat pailan na yung kaso ng constructor na yan, mga contractors na yon. Hindi yung iikot naman siya sa ibang probinsya tapos kapag mayroon namang maibigay sa kanya ng mga issue, iikot naman siya doon. So parang ang mangyayari is ganun na ganun pa rin ang mangyayari, wala pa rin napaparusahan. Hanggang kailan ang tanong kasi ang taong bayan nagtatanong na hanggang kailan at sino mapaparusahan, kailangan ba mayroon bang investigasyon? Kasi kung lagi nila may investigasyon, wala rin napaparusahan. Ano yan? Parang drama na lang mangyayari. Kasi tagal na tong issue na to eh. Parang walang katapusang issue na to. Unang-una, kung titignan mo, ang laki ng ng budget. Ilang billion ang ginastos sa DPWH para sa mga contractors. So ngayon, wala pa rin napaparusahan. Anong gagawin natin? Manunod na lang tayo ng balita araw-araw, makikinig na lang tayo sa radyo, manunod na lang tayo sa social media, na mayroong mga problema yung Pilipinas tungkol sa flood control, pero wala tayong nakikitang napaparusahan. Tingnan nyo yung sabong. Di ba? Yung atong-ang. Di ba nalusaw na rin ang usapin na yon? Nalusaw na eh. Ngayon, tingnan nyo, sa susunod na araw, may bago namang issue na lilitaw, malulusaw na naman ito yung flood control. Ganun ang nangyayari. Lusawan portion. O, yun muna sa mga kabangis ko at mga kapako OFW. Yan muna yung atid ko sa inyo. Ito ang inyong lingkod. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel.